Isa pong trader ang nawalan ng napakalaking halaga kung saan ay umaabot po sa $111,000 at nangyari po yan sa loob lamang ng 5 minuto or 5 minutes. Oo, tama po ang narinig ninyo. Isang maling galaw lamang at emosyonal na desisyon ang nagresulta sa pagkatalo ng isang buong bahay o 2 kotse. Ang kwento ng pagkatalo na ito ay nauugnay po sa tinatawag nating FOMO or Fear of Missing Out. Isa po itong karaniwang pagkakamali sa mga crypto traders, lalo na sa mga nahuhumaling agad sa hype. Kaya naman ay pag-uusapan natin ang buong detalye ng insidenteng ito. Ano nga ba ang talagang nangyari? Bakit po siya natalo? At ano po ang mga aral na dapat nating matutunan sa insidenteng ito bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung ano nga ba ang nangyari sa trader at bakit po siya natalo ng $111,000 sa loob lamang ng 5 minutes. Yan, o 5 minuto. Ayon po sa ulat ng Look On Chain, isang blockchain analytics platform, ay may isang trader na bumili ng trending na meme coin na tinatawag na Pope. Yan, gumastos po siya ng 200,000 USDC para kay Pope. Isang low liquidity coin na wala masyadong bumibili o nagbebenta. Pagkatapos po niyang bumili, halos agad na bumagsak ang presyo ni Pope. Dahil sa panic at saka takot na mas lalo pang bumaba, ibinenta agad ng trader ang kanyang Pope kapalit ng halagang $89,000. Ibig sabihin ay natalo siya ng $111,000 sa loob lamang ng 5 minuto. Para bang binili po niya ng mamahalin si Pope, tapos binenta niya agad ng halos kalahating presyo dahil natakot siya sa pagkalugi. Ayan. Ngayon is ano nga ba ang ibig sabihin ng FOMO at paano po ito nakakaapekto sa desisyong ginawa ng trader? Yan, sa mga hindi po nakakaalam, ang FOMO ay isang psychological na kondisyon kung saan natatakot ang isang tao na mahuli or maiwan sa isang oportunidad. Dito sa mundo ng crypto, ito ay madalas na nangyayari kapag may biglang umuusbong or lumalabas na coin na mabilis ang pag-angat. Makikita natin ito sa mga social media. Puro hype, puro pump, puro kwento ng instant yaman. Dahil dito ay maraming traders ang napapabili kaagad kahit walang sapat na research or analysis. Gaya ng trader na ito, pinasok niya ang Pope. Ayan, na isang meme coin. Dahil uso po siya. Hindi niya pinag-aralan kung gaano po ka-liquid ang coin o kung gaano po ka-stable ang market nito. Kaya ang ending, siya ang naiwan habang ang iba ay nagbenta sa itaas o mataas na presyo. Ngayon is bakit nga ba delikado ang mga low liquidity coins gaya ng Pope? Yan, ang Pope ay tinatawag na low liquidity token. Ibig sabihin ay kaunti lang po ang volume ng bintahan or bilihan sa kanya. Kapag ganito po ang coin, kahit konting galaw ng presyo ay malaki agad ang epekto. Halimbawa, isang malaking buyer lang ay pwede pong mag-push or pwede po niyang itulak ang presyo pataas. Pero isang panic seller lang ay pwede ring mapabagsak niya ang presyo ng sobra. Ang ganito pong klase ng token ay sobrang volatile. Minsan umaangat po ng 300% sa loob ng ilang oras pero pwede ring bumagsak ng 90% agad-agad. Sa kaso po ng trader, nang bumili po siya ng malaking halaga, wala nang ibang gustong bumili. Kasunod niya, wala nang gustong bumili kasunod niya. Kaya bigla pong bumagsak ang presyo. Ngayon is paano po naman nakakaapekto ang social media sa desisyon ng trader? Yan, paano po pala nakaapekto ito? Paano po pala nakaapekto ang social media? Yan, hindi na po bago na ang social media, lalo na sa X kung saan ay ang dating Twitter.
ang naging breeding ground ng hype. Isang influencer lang na may maraming followers ang mag-post na Pope to the moon at siguradong marami nang susunod dyan. Ang problema ay hindi lahat ng nakikita natin online ay totoo or sustainable. Madalas ay ginagamit lang ito ng mga tinatawag nating whales o malalaking traders para magbenta sa peak. Yan, sa peak price, habang ang mga retail investors naman gaya natin ay papasok pa lamang. Yan, kaya ang trader dito, ayan, ang trader dito na nakaranas ng malaking talo ay tila nahulog po sa ganitong patibong. Imbis na siya ay kumita, siya po ang naiwan sa pagbagsak o matinding pagbagsak ng presyo. Kaya ngayon ay ano po ang aral na dapat na matutunan natin dito bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Una sa lahat ay huwag po tayo mag-trade base lamang sa ating emosyon. Kahit gaano pa ka-exciting ang isang coin, kung hindi po ito back, yan, or walang backup ng wala itong pundasyon ng real utility or may magandang fundamentals, iwasan muna natin ito. Lalo na kung meme coin lang na wala talagang tunay na use case. Pangalawa, huwag po tayong pumasok kung hindi natin naiintindihan ang coin. Bago po tayo mag-invest, alamin natin kung ano ang liquidity, sino ang mga holders, at gaano po kadalas ang galawan sa market. Pangatlo, huwag po tayong magpadala sa hype ng social media. Hindi dahil trending si Pope ay kailangan na rin nating bumili. Tandaan, ang bawat desisyon sa crypto ay may katumbas po na risk. Pang-apat, maging handa po tayo sa biglaang paggalaw ng market. Kung papasok po tayo sa volatile coins, siguro din po nating may exit strategy po tayo at hindi po tayo basta-basta magpapanic sell. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Dito sa Pilipinas, marami sa atin ang naghahanap ng dagdag na kita sa pamamagitan po ng crypto. Pero dahil dito, madalas na nadadala tayo sa get rich quick mindset. Isang malaking aral ang kwento ng trader na ito, na kahit may malaking puhunan ka, kahit na may malaking puhunan ka, pero kung hindi ka naman maingat, ay pwede pong mawala ito agad-agad. Dapat po nating tandaan na ang crypto ay hindi instant yaman. Isa po itong long-term investment na nangangailangan ng pag-aaral, disiplina, at saka tamang mindset. Hindi po sapat ang hype o chismis. Kailangan natin ng tamang impormasyon. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, nakakalungkot, pero hindi na ako nagulat. Paulit-ulit na itong nangyayari dito sa mundo ng crypto. Marami po ang nagiging biktima ng hype, ng FOMO at ng social media noise. Ang masasabi ko lang ay maging matalino po tayo sa bawat galaw natin sa crypto. Huwag po nating sayangin ang ating pera sa biglaang desisyon. Mag-research tayo, matutong maghintay ng tamang timing, at higit po sa lahat ay i-manage natin ang ating emosyon sa ating trade. Kung bago ka naman sa crypto, ay huwag mong habulin ang hype. Habulin mo ang kaalaman, dahil sa huli, ang edukado ang siyang nananalo. At gaya ng trader sa kwento, huwag kang maging biktima ng sariling kagustuhang hindi mapag-iwanan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.